Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ang CEO ng Ripple ay nag-issue na po siya or naglabas na po siya ng pahayag sa timeline or kung kailan magkakaroon ng launching ang sariling ETF ni XRP. Kaya yan, isa po itong malaking balita. Ayan, at kasi kung malaki pong kaganapan yan kung magkakaroon na rin ng sariling ETF itong si XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Ripple CEO Brad Garlinghouse has confidently issued a timeline for the launch of an XRP spot exchange traded fund. Kaya yan, ito po ay pinag-usapan ng mga eksperto. Yan, mga crypto expert. At meron po tayong tatlong mga crypto expert dito na naglabas ng kanilang mga sari-sariling opinion. Yan, yung unang crypto expert po natin dito ay sinabi po niya na ang approval daw ng ETF ni XRP ay ito raw ay magdudulot ng malaking panalo para kay Ripple. At ito na rin ay magpapataas sa kanyang institutional adoption at ito ay magkakaroon ng legitimization or mas magiging legit itong si XRP bilang isang mahalagang asset class or valuable asset class. Ngunit, ang lawsuit ni SEC ay nandyan pa rin. Yan, hindi pa rin po nawawala. Kaya kailangan po nating maging maingat dito. Kaya yan po ang sabi or opinion ng unang crypto expert natin dito. Yung pangalawa ay sinabi niya naman dito ay ang timeline na ay napakaganda at napakaganda at napakahalaga nito para kay XRP. Kaya ayan, sapagkat yung regulatory po kasi natin ngayon ay malaking hadlang o talagang malaking sagabal ang mga ito. At maliban po rito ay matindi na rin ang kompetisyon pagdating sa mga ETF. Kaya ayan, at pagdating naman dito kay XRP ay meron po siyang malakas na utility at mga utility or use cases na siyang parang nagpapakita na isa po siya sa mapipiling asset na magkakaroon ng kanyang sariling ETF. At ang panghuling analyst naman dito ay sinabi niya na yung maski medyo matatagalan pa yung kanyang timeline ng kanyang ETF, yung kanyang launching ay makakaranas po siya ng isang medyo bumpy ride. Kaya ayan, sa mga hindi po kasi nakakaalam ay yung mga launches, yung mga launches ng mga ETF ay madalas po itong nagti-trigger ng volatility. Kaya yan, ito po ay isang magandang opportunity para sa mga long-term at saka short-term traders. Pero kailangan daw po nating i-manage ang ating risk. Kasi ito raw po yung ayon sa kanya ay management is the key. Kaya yan, ngayon ay ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay mailaunch daw po ang ETF. Ayan, ang launching daw po ng ETF ay maaring sa katapusan ng taon na ito. Ayan, kaya mga ilang buwan pa yan at bago maganap yung kanyang launching. Yan po yung sinabi niya o yung kanyang timeline na ibinahagi sa lahat. Kaya isa po itong maganda at malaking balita para sa mga XRP holders. Yan, at gaya ng mga, pero dapat po nating tandaan yung mga binanggit ng mga eksperto
na dapat po nating i-consider. Yan, at yan, unang-una ay kailangan po nating maging aware na hindi pa rin natatapos yung kinakaharap na kaso ni Ripple kay US SEC. Nananatili pa rin po yan, nagpapatuloy pa rin po yan. Kaya kapag natalo itong si Ripple, yan po yung nakakatakot dito. Kapag natalo itong si Ripple, ay malamang ay makakaranas ng delay. Yan ang approval ng ETF ni XRP, or baka madi-deny pa ito dahil diyan. Yung pangalawa naman ay kung na-approve naman po ang ETF ni XRP, ay ayan, dito po siguro natin masasaksihan ang isang napakatindi or napakagandang performance ni XRP. Kaya ayan, magkakaroon na rin po siya ng mga real world adoption at ayan, mula sa mga malalaking mga financial institutions. Kaya ayan, yan pong muli. Ayun po ay ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay maaari daw pong magkaroon ng launching itong si XRP sa kanyang ETF sa katapusan po ng taong ito, 2024. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.